Ang mahal na Birheng Maria ay nagtalaga din ng kanyang sarili sa misyong inilaan sa kanya ng Panginoon. Hindi niya inisip lang ang kanyang sarili, inisip niya ang kaligtasan na nakalaan sa mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo din nagtalaga ng ating mga sarili katulad ng mga simbahang itinatalaga. Kaya sana, kahit na marapat lamang na magkaroon tayo ng oras para sa ating mga sarili, huwag nating isasantabi ang tawag ng tungkulin. Na kapag tayo ay mayroong misyon na dapat gampanan, gawin pa rin natin ito. Tayo man ay naglalaan ng oras para sa ating mga sarili dahil ang tawag ng tungkulin ay walang pinipiling oras. Ang tawag ng Panginoon para makapaglingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa ay walang pinipiling panahon. Kaya sana, huwag tayong magtipid sa ating pagtugon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang na puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin." "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa ang mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kamakailan po nito mga nakakaraang panahon, nauso po yung salitang me time. Narinig niyo na ba yung salitang me time? Anong ibig sabihin ng me time? Panahon para sa sarili. In short, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang gusto natin mapag-isa lang. Na-experience niyo na ba yun? Halimbawa, yung mga namamatayan. May pagkakataon na ayaw nila ng may kausap munang iba. Gusto lang muna nilang mapag-isa. O kaya kapag may problema kang pinagdadaanan, di ba? Minsan, ayaw mo na makihalubilo muna. Gusto mo munang mapag-isa. Na-experience nyo na yon? Ako po, masayang-masaya ako palagi kapag maraming tao. Na-e-energize po ako, no? Bilang extrovert. Na-e-energize po ako na nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nakikipagdaldalan. Pero may mga pagkakataon din po na gusto ko din ng me time. May mga pagkakataon po, ako para sa akin po ay every first Monday. Kailan yun? Ngayon yun. Me time ko yan. Pag po first Monday, usually, pagka off ko ng Monday, pagka misa, pupunta lang ako sa isang lugar, usually sa Santo Domingo, pagkatapos kong mananghalian, magdadasal lang ako doon. Pagkatapos, manonood ng sine,
tapos kakain, uuwi. Madalas, ayoko nang may kasama. Gusto ko lang mag-isa. At napapahinga po ako doon. Kailangan natin yun paminsan-minsan dahil meron tayong tinatawag na social battery. Nauubos po yan. Yung oras mo, yung lakas mo para makahilubilo sa ibang tao. At malamang ang ating Panginoong Jesucristo ganun din. Nung namatay ang kanyang pinsang si Juan Bautista, kinailangan niya itong iproseso sa sarili niya. Kinakailangan niyang magdalamhati. At dahil pagod na pagod siya at marami siyang ginagawa, kailangan din niyang magpahinga. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga, dinumog naman siya ng mga tao. At nang dumugin siya ng mga tao, hindi naman niya pinabayaan lang yung kanilang pangangailangan. Pwede sasabihin niya, oras ko para sa sarili ko, ba't kayo nandito? Hindi. Inuna niya yung pangangailangan ng mga tao dahil yun ang mas mahalaga. Hindi yung pangangailangan pansarili lamang, kundi yung mapaglingkuran yung mga tao dahil hindi naman nababago yung kanyang misyon kahit na siya ay mag-isa, kahit na siya ay nagmi-me time o naglalaan ng oras para sa kanyang sarili. Minamahal ko mga kapatid, ito'y paalala sa ating lahat. Ako, itinalaga ako bilang pari, hindi para ilaan lang ang oras ko para sa sarili ko. May mga pagkakataon, kahit oras ng pahinga, na kinakailangan kong tumayo para tugunan ang pangangailangan ng iba. Maraming pagkakataon na nagpapahinga ka, tatawagin ka kasi kailangan magpahid ng langis sa may sakit. Kailangan kong gawin yun. Kuminsan, kahit Lunes, yung tinatawag na day off daw ng mga pare, puno. Dahil maraming pagkakataon, kahit naka-day off ka, kapag may kailangang may tawag ng tungkulin, tutugunan mo pa rin. Minsan nga po, nasa mall ako, nagmi-me time, mag-isa lang ako, may lalapit sa iyo, magpapa-pray over. Pwede bang sabihin na, day off ko ngayon ba't ka magpapa-pray over? Hindi. Hanggat maaari, tutugunan pa rin ang pangangailangan nila. At kahit kayo, di ba? Kahit sabihin ninyo nalulungkot kayo, kahit kayo ay hindi maganda pakiramdam ninyo, kahit gusto niyo mapag-isa, pag merong pangangailangan na kailangan tugunan, lalo na para sa inyong mga anak, o kaya para sa inyong mga tungkulin sa buhay, di ba tutugunan nyo pa rin kahit kailangan ninyo ng oras para sa sarili ninyo? May mga oras talagang parang ganon. At sa Ebanghelyo natin ngayon, pinatutunayan na si Jesus ay tunay na mabuting pastol. Kagaya ng mabuting pastol na pinapakain ng mga tupa sa damuhan, kaya pinaupo ni Jesus sa damuhan yung mga tao upang kahit kakaunti yung tinapay at yung isda, ay makagawa siya ng himala para mapakain ang lahat. Gagawin niya ang lahat para ibigay ang pangangailangan ng mga tao. At kahit na nahihirapan siya, gagawin niya ito. Pinapakita rin sa atin sa unang pagbasa, yung tungkulin na ipinagkatiwala kay Jeremias. Kahit marami nang nagagalit sa kanya, patuloy niyang ginawa ang kanyang tungkulin. Hindi niya inisip lamang yung sarili niya. Hindi siya huminto dahil ang inisip niya, may misyon siyang tinanggap sa Panginoon. Sana, ngayong ginugunita natin ang pagtatalaga ng Basilika ng Santa Maria Maggiore sa Roma, maalala nating tayo itinalaga din noong binyag. Ang simbahang ito ay itinalaga sa karangalan ng mahal na Birhen na noon ay ipinahayag bilang ina ng Diyos, yung dogma of the motherhood of God. Itinuturo ng simbahan na si Maria ang ina ng Diyos at ito'y ipinagdiwang sa Roma sa pamamagitan ng pagtatayo ng simbahan sa kanyang karangalan. Ang mahal na Birheng Maria ay nagtalaga din ng kanyang sarili sa misyong inilaan sa kanya ng Panginoon. Hindi niya inisip lang ang kanyang sarili, inisip niya ang kaligtasan na nakalaan sa mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo din nagtalaga ng ating mga sarili katulad ng mga simbahang itinatalaga.
Kaya sana, kahit na marapat lamang na magkaroon tayo ng oras para sa ating mga sarili, huwag nating isasantabi ang tawag ng tungkulin, na kapag tayo ay mayroong misyon na dapat gampanan, gawin pa rin natin ito. Tayo man ay naglalaan ng oras para sa ating mga sarili, dahil ang tawag ng tungkulin ay walang pinipiling oras. Ang tawag ng Panginoon para makapaglingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa ay walang pinipiling panahon. Kaya sana, huwag tayong magtipid sa ating pagtugon. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.